Matindi na ang epekto sa mga magsasaka ng mga natutuyong sakahan sa Bulalakaw, Oriental Mindoro na isinailalim na sa state of calamity dahil sa El Nino. Kaunay, makausap po natin ang municipal agriculturist ng bayan na si Romel de Guzman. Magandang umaga, Mr. de Guzman. Yes, sir. Magandang umaga, Igan. Kamusta lang po namin sa lugar ninyo? Gaano na po kalala itong epekto ng El Nino? Sir, matindi na po ang epekto ng El Nino dito sa bayan ng Bulalakaw, Oriental Mindoro. At gaano po kalawak? Gaano po kalawak yung sakahan? Just to give you a bird's eye view, meron po kami kasalukuyan na tanim na sibuyas na 950 hectares sa Bulalakaw. Wow. 325 of that is already affected by El Nino, meaning 1/3 of that ay apektado na po. Pero meron pa rin po maaani? Meron pa rin po maaani? Meron naman po, sir, maaani. Kaso lang po ay hindi maganda yung maaani mo kasi nga water consuming yung crop yung sibuyas. So kapag hindi mo na i-provide yung sapat na tubig para sa kanya, ang mangyayari, Sir Igan, hindi bibilog yung laman niya. Yung tinatawag namin ng mga farmers dito na mag-i-stick ba siya? Parang tuwid lang siya, parang stick. Kasi nga, kulang siya sa tubig na na-absorb para bumilog. So dahil doon, low quality siya, mababa ang presyo niya. Okay. Ito ba'y naiparitang nyo na agad sa mga kinauukulan at anong tulong po ang inaasahan ng ating mga magsasaka? Yes, sir. Last Tuesday, February 27, dumating po dito yung dalawang matataas na opisyal ng Department of Agriculture, si Yusek Jerome Oliveros at saka si Asek Arnel de Mesa. So nakipagpulong po sila doon sa mga grupo ng mga farmer leaders namin dito at inilatag nila isa-isa yung mga interventions na gagawin nila. Kasi po dito, yung Bulalakaw po ay composed of 15 barangays, 1 island barangay, and 14 main barangays. Doon sa 14 barangays na yon, 3 is yung tinatawag namin na agricultural producing barangays, yung Nasukob, Kambunang, at Barangay Mauhaw. So, para sa Barangay Nasukob po, actually, na-grant na po isang unit po ng solar power irrigation facilities worth 7 million. And for Barangay Kambunang, another solar powered irrigation facilities worth 11 million. And for Barangay Mauhaw, another solar powered irrigation facilities worth 11 million. On top of that, magbibigay pa rin sila ng 30 million worth of project para sa concreting ng farm to market road. And then, yung mga farmers namin, makaka-avail po sila ng sure aid loan coming from Agricultural Credit and Policy Council worth 25,000 pesos each without any interest. Okay. Pero doon sa nabanggit niyo po, Mr. de Guzman, na naapekto ang ekta-ektaryang taniman ng sibuyas, mga magkano na po inabot ang pagkalugi doon? Based on our estimate, Igan, ay nasa 60 million na. Kasi ang total cost of production for a 1 hectare of onion is 200,000 average. So you multiply that to 325 hectares, so you get that value. Sa palay naman po, at total loss po yung palay, 539 hectares affecting 545 farmers. Wala po talaga na ani, as in talagang tuyo na tuyo. So ang ginawa ng mga may-ari, pinakain na lang nila sa kalabaw yung natutuyo nila palay para somehow mapakinabangan ng mga hayop. Magkano naman ang pagtayan yung lugi doon? The average cost for the 1 hectare rice production is around 50,000. So 50,000 times 539, that's something like 27 million. Yung pinangako bang tulong ng DA, sapat ho ba? O kulang pa? Ano ang reaksyon ng mga magsasaka? That is something to be thankful. Okay. Malaking bagay na yon. Yung NIA, magpapadala na sila dito ng backhoe yung NIA para tumulong sa paghukay sa ilog at magpapahiram din sila ng mga water pump para masalba yung natitirang taniman ng sibuyas. Opo. Sa panig naman po ng mga pangingisda, naapektuhan na rin po ba ng El Nino, Mr. de Guzman? So far, Sir Igan, wala naman po kami nakikitang senyales na sila naapektuhan at
masagana naman po yung panghuli ng mga mangingisda namin dito. Ay, maraming salamat po sa impormasyon na yan, Ginoong Romel de Guzman, Municipal Agriculturist ng Bulalakaw, Oriental, Mindoro. Ingat po kayo dyan. Good morning. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.